Bagong lahat, luma muna. Magkakaroon ng key matchup sa November 13 sa pagitan ng Golden State at Dallas Mavericks. Unang beses na bibisita si Klay Thompson sa Chase Center. Bibigyan naman siya ng Captain Klay Night. Makakatapat din kung sakali ni Klay yung pumalit sa kanya sa Golden State, si Buddy Hield. Kaya sakali, dahil may isang araw pang pagitan, marami pang pwede mangyari. Galing sa panalo ang Golden State versus sa number 1 team sa West na OKC Thunder. After din silang tambakan ng number 1 team sa buong NBA na Cavaliers. Dalawang sunod na game si Buddy Hield na hindi maganda yung gising. Sa last 2 games na yon, nasa 5 points at 33% sa 3-point area. Kumpara sa kanyang average before sa dalawang game na yon na 21 points per game. Si Klay Thompson naman at yung kanyang Dallas Mavericks mukhang nag-i-struggle. Namintis pa ni Kyrie yung game winner versus Nuggets, kaso halimaw talaga yung Jokic. Triple-double na naman. Bumaba ulit ang average ni Klay Thompson na ngayon nasa 14 points, 3 rebounds, 43% sa field at 36% sa 3-point area. Ito yung pinakamababa ni Klay since 2012 rookie season niya. Mas inaasahan ko pa nga yung Dallas na magiging top sa West dahil sila yung complete lineup na nag-upgrade pa ng roster. Sa endgame, nayayari yung Dallas, 2 sunod na. Pero sa buong season pa naman malalaman kung meron ba talagang in-between si Luka. So magkaiba pa sila ng sitwasyon ni Buddy Hield. Kahit mag-struggle si Hield, napapalitan siya sa rotation, nananalo pa rin yung team niya. Si Klay Thompson, ang best game niya so far sa season ay yung debut game niya versus San Antonio. 22.7 rebounds, 6 out of 10 sa 3-point area. Sa 10 games niya ngayon, nag-struggle pa siya ng 5 beses sa 3-point area. Ito yung nasa below 30%. Ang record niya pa doon, 2-5. So mali pala, 2-3 ang record ni Klay Thompson kapag siya ay below 30% sa 3-point area. Based naman kay Draymond, tatargetin niyang maibaba sa 10 technicals ngayong season. Pero nag-warning siya na ibibigay niya yung isang technical kay Klay Thompson kapag nagharap sila. Didibdiban niya sa game. Parang may galit ata si Draymond. Alam kasi ni Draymond na tatalunin ni Klay yung Golden State kaya pinaghahandaan niya. Kapag tinalo pa kasi ng Golden State sa buong season yung Dallas Mavericks, lalabas dun hindi closure para kay Klay Thompson. Magiging best decision yun na ginawa ng Golden State na hindi siya ni-retain at nag-move on na sila. 3 beses magtatapat ang Golden State at Dallas ngayong season. 2 sa home court ng Warriors. After naman ng November 13, matatapos yung series nila sa February 24. Dikit-dikit pa ngayon ang record sa West. As of November 12 at Dallas ay 5-5 record, number 11 sila. Yung 5-5 sa East, number 3 ang Indiana Pacers. So ganun katindi yung labanan ngayon sa West. Base kay Klay, susubukan niyang mag-move on. Kaya nga susubukan niyang talunin yung Golden State. Just another regular season game base sa kanya. Pero yung November 13 ay start ng NBA Cup or in-season tournament. Kaya nasa prime time. Kaya din sabi ko kanina, key matchup yun. Sa loob kasi ng isang buwan, every Tuesday at Thursday or Friday ata ay mag-iiba yung scheduling ng mga teams. Pwedeng imbes 3 beses magtapat yung Golden State at Dallas, pwede kasi maging 4. Depende kasi yun sa kakalabasan ng tournament. Sa pagitan din ni Steph at ni Klay, si Steph yung hindi makamove on dahil parang hindi niya matanggap na si Klay ay number 31 na sa Dallas Mavericks. Umiiwas din si Steph sa mga interview patungkol kay Klay. Hindi dahil sa hindi niya gustong sagutin, kundi hindi pa rin siya makapaniwalang wala na sa kanila si Klay Thompson. Hindi rin siya excited na nasa Mavs na yung dati niyang partner kung saan nanalo sila ng 4 na championship.